Amen. Hallelujah. Ngayong buntag sa tanan no, kami welcome tanang simbahan leaders. Hallelujah. Salamat no. Hallelujah. Ay mga igsoon, akong giyang tanan no, manindog na. Atong dahil ko na itong buhay nga Diyos. Hindi ba mga igsoon, natag yung pinaka-the best na smiling mo nga ba? Hallelujah. Yes, Lord. Andam naman ako dahil sa itong buhay nga Diyos. Ang andam na musikit og amen. Amen. Hallelujah. Di ba kayo mga igsoon, ayaw na ato na sa imong tapat, nasa inyong balay. Ilaw na ang anyalika, tulog sa Ginoo. Hallelujah. Yes, Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord, this wonderful morning, Lord God. We thank you, Lord God, sa revival, Lord. We thank you sa plan of salvation. Thank you, Lord God, sa imong pagkabuhat na pinasahi, karon na kabuntagon, Lord God. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord God, sa pag-renew sa pusog, Lord, sa pag-renew, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayos, sa imong pagkabuhat, Lord God, sa among kinabuhi, Lord. Hallelujah. We bring back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Para mga igsoon, at kung tayo ka na itong pray ka, Diyos. Yes, Lord. Ikawasan akong kalipan, ang sariyang nahimog sukanin sa kinabuhi ko. Dili ko gayud kapungan, ikasukilo ng imong ngalan, tungkol sa kumanga sinatian. Tapos na lang araw ng God. Wala'y rason, Lord.
Hindi makakalapit ng kami mo. Hindi makasalamat ka. Jesus. Lord, kasi we believe, Lord God, mas bubuon ni God mo, Lord, may kapapahulayan. Mas imangalan mo ito, Jesus. Yes, Holy Spirit, my God. We welcome you, Lord God. Yes, Holy Spirit. Worship you, Jesus. Hallelujah. Kaya mga isono, libat ang bayan ito mga kamot. Yes, Jesus. Lord, wala isama ni mo, Lord God. Sa tanang mga pagsulay na niya sa mga nabuhi, Lord. Labi ni mo gibiyaan, Lord. Yes, Jesus.
mo kumukuhan, hindi mo gaan, kita mo sa kaayo mo. Gusto kang makapulong ko, hindi mo kumukuhan, hindi mo gaan, ako magkasanin. Sa puso nabuhat sa kalangitan, kalibutan. Siya ang magbantay, walay makulang ka na ko, gamanan siya. Yes, Lord. Ang Diyos sa puso nabuhat sa kalangitan, kalibutan. Siya ang magbantay, walay makulang ka na ko, gamanan siya. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, hindi na kaya, hindi ako magkukulang, purihin siya. Ako'y nakulan sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Hindi na kaya,
siya, Lord God. And nagkumi, Lord God, kung amo-amo lang, Lord, hindi na mo makaya. Pero kamo yata, dali mo tanan, Lord. Dili mo i-faith. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord. In Jesus' name, pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise God, no, maayong buntag sa tanan. Once again, akong gi-welcome ang matag usa sa ato ang simbalay. No, akong gihangyo tanan, mag-settle down ta, maglingkod ta, og plaster ta, og i-prepare ta ato kasing-kasing sa word ni Lord. No, so ito magdugay mga igsoon ato sa word ni Lord. Atong text karon makita sa Matthew chapter 24 and verse 3, no. So kung wala pa kabasa sa Book of Matthew chapter 24, ako kang gi-encourage karon, no, ang chapter 24, 25, 26 nagisgot siya sa end of the world or the second coming of Jesus, no. Daghang mga tao wala kabalo unsay buhaton, unsay mahitabo sa end times, no. Muna nga taga-anti ka og task, no, nga uli ni sa iyong balay, basa kag Bible, Matthew chapter 24. No, pero karon aton siya itakol, no. So atong isgutan karon mga igsoon ang enjoy life, no, but always prepare. Enjoy life but always prepare. No, pwede gyapon siya, Jesus is coming, are you ready? No, enjoy life but always prepare. Okay, sa verse 3, atong basahon mga igsoon, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. No, so ingnan ni mga disciple, ingnan si Jesus, tell us, nangutana sila, no, they said, when will this happen? Kasi si Jesus before ning verse 3, nagisgot si Jesus sa end times, nagisgot si Jesus sa iyang second coming, and then nahibulong ang mga disciples kung kanus-a mahitabo. So sa Mount of Olives, privately, secretly, ilang gipangutana si Jesus, no. Ang ilang pangutana is, when will this happen? Kanus-am ni siya mahitabo, no. And what will be the sign of your coming? Unsa may mga signs or mga sinyalis sa imong pagbalik? And ikaduha nga pangutana, or what will be the sign of your coming and of the end of the world? Unsa may mga signs sa imong pagbalik ug sa end of the world, no. So sa verse 4, si Jesus ni replied, ingon si Jesus, watch out that no one deceives you, no. Verse 5, because no, for many will come in my name claiming I am the Messiah and will deceive many. So in the last days, daghan kayo moingon nga ako si Jesus, no. Kasi karon gani makita nimo sa mga news, no, na daghang nag-claim nga sila si Jesus, no, makaluwas sila ang Ginoo. So yun si Jesus, watch out, pag-amping o pagbantay, no, because in the last days many will come in my name claiming I am the Messiah and will deceive many. Ug makailad sila, no. And then sa verse 6, ingon diri, you will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed, no. Such things must happen, but the end is still to come, no. So ingon siya, mabot na panahon nga makadungog kag gubat, rumors of wars, no. Makita nimo ang atong panahon karon, no, ang heart sa Middle East, ang Israel, no, and ang Gaza, makita nimo ang conflict, no, part na siya sa prophecy sa Bible, almost, no, 1/3 sa prophecy sa Bible nahitabo na siya o gakahitabo na siya karon mga igsoon, no. So ingon sa verse 7, ingon si Jesus, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. So example ni Jesus diri ang birth pains, no. So ang uban mingon sila nga dugay naman na, no, dugay naman na mga earthquakes, no, pero ingon si Jesus, no, the beginning of birth pains. Pareha nang bae ba nga maglibor siya, buro siya yang time nang ipanganak, di ba, dili man na diretso nga sakit yung kaayo, na may mga first level ana nga makasinati siya pain, no, second level sa pain, third level sa pain, hangtod nga mas musakit nag-ayo, no, unya yan ang i-give birth ang bata. So the same gyapon na, no, na earthquakes nga
gitabo sa una, no, and earthquakes karon, dinagmay, dinagko, but part na siya sa prophecy sa Bible. No, sa verse 9 ingon diri, then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. No, unsa may tamailhan nga end of the world, hapit na ang end of the world, hapit na balik si Jesus, ingon siya, you will be handed over to be persecuted. And makita nimo sa survey karon mga igsoon, ang Christians 80%, no, ang the most nga gina-persecute, the most hated religion is ang mga Christian. So 80%. So grabe kayo, masya ka, ma-amaze ka. And then sa verse 10, ingon diri, at the time many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Unsa may mailhan nga mo, doon lang balik si Jesus, ingon siya, at the time many will turn away from the faith. Daghang maktao day nga nanganlagad sa Ginoo pero mga backslide. No, pero mga wala sila sa faith. Mo lay timailhan and magbetray and hate each other. No, verse 11, and many false prophets will come or will appear and deceive many people. Verse 12, because of the increase of wickedness and the love of most will grow. Sa like that season, the love of many will grow. Kumusta man imong paghigugma, no, sa imong pamilya, sa imong wife, sa imong husband, sa imong isikatao, ug labaw sa kumusta imong love sa Lord. No, kasi kung dire, no, the love of many will grow cold. No? Verse 13, but the one who stands firm to the end will be saved. Verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. No? So pag ma-preach na ang word, ang word ni Lord sa tibuok kalibutan, ingon si Jesus, and then the end will come. No, tanawon nimo karon because of social media, no, because of sa mga news, no, wala na lugar sa tibuok kalibutan karon nga wala na sangyawan. So makita nimo na nga duol na gid kaayo, no, ang second coming or end of the world mga igsoon. No? So for the 6 atong time atong basahon, no, basahon na to, alakbayan na lang nato. Dito mag-start sa verse 32. Okay? So ingon si Jesus sa mga disciples, now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. No, so ingon si Jesus, now learn this lesson from the fig tree. Now, unsa man ning fig tree? Kinsa man ning fig tree? Ang fig tree mo ni siya ang nasod sa Israel. Ingon diri, as soon as its twigs get tender and its leaves come out. In other words, ang fig tree, learn from the lesson of fig tree. Ang fig tree talks about the Israel. Makahibalo ka pag summer is near. Ano man, ang fig tree is mamulak siya. No? Mamulak. No, ang pasabot ani mga igsoon is ang Israel mamulak. Na unsa may bot pasabot anang mamulak ang Israel. No, it talks about kasi kung tanawon nimo ang history sa Israel mga igsoon. Before 1948 nga himo silang nasod, exile gid sila. No, ang nasod sa Israel wala gid siya. Ang nagpuyo diya Palestine, pero sa Israel na siya nga yuta. But because na scatter sila, no, moto na itabo nga na mga Holocaust, panahon nila Hitler. And kasi ang mga Israel scattered sila. But 1948, no, ang UN nag-vote sila nga ang nasod sa Israel mahimong nation. Ug tungod ato ang mga Israelites, no, na malik dito, namunga sila, malik sila sa nasod sa Israel. Ug makita nimo karon kung maminaw ka sa mga news bahin sa Gaza o sa Israel, makita nimo karon nga ang mga Israelites nga gikan sa laing-laing mga nasod, because of this war nga atong madunggan, ang mga Israelites na malik dito sa Israel. Yung mga reservist army na malik sila sa Israel, so namunga sila. Ingon si Jesus, as soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. Sa verse 33, mas giklaro kay ni Jesus, ingon siya, even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. So ang pagbalik ni Jesus, ang end of the world, ingon siya, no, right at the door. Makita nimo na, no, you know that it is near. No, verse 34, it says, truly I tell you this, generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.
Okay, sa verse 36, yun diri, but about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven. No, bingon to nga hapit na, pero wala gyud sa exact na day, exact na month, exact na year. Even the angels, nor the Son of Man, but only the Father. Verse 37, as it was in the days of Noah. Power kasi nanan. No, sa verse 37, as it was in the days of Noah. Ang pagbalik kuno ni Jesus, parehas kuno sa adlaw ni Noah. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. So kaya ato istudyan karon ang life ni Noah, no? Kung unsa ang life ni Noah, kay ang pagbalik kuno ni Jesus sama sa days ni Noah, sama sa panahon ni Noah. So it will be at the coming of the Son of Man. Verse 38, for in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day of Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Verse 40, two men will be in the field. Ganyan pagbalik ni Lord. Two men will be in the field. Na duha ka buktao, nagtrabaho sila. Ngunit ang Bible, one will be taken and the other live. Ang isa, ma-rapture. Ang isa, will be taken and the other mabilin. No? Verse 41, two women will be grinding with a handmill. One will be taken. Ang isa, madala, and the other live. No? So, verse 42, last verse, therefore keep watch. Pag binantayon, no, because you do not know on what day your Lord will come. No, so ang title sa itong gisgutan karon mga igsoon is Enjoy Life, no? The Bible na ingon mga igsoon sa John chapter 13 verse 10, no? Kita ni Mudia nga yung si Satan ni Anisha, that the thief comes to steal, kill and destroy. Ang purpose of Satan, no, is to destroy our life, no? But ingon si Jesus, but I have come to give life and life abundantly. So gusto ni Lord mga igsoon nga ang atong kinabuhi as a Christians diri sa kalibutan, samtang nato sa kalibutan is atong i-enjoy atong life, no? Kaya no, enjoy imong life, no? Pero at the same time as a Christian, we must always prepare. Enjoy atong life but always prepare mga igsoon, no? And sa Hebrews chapter 9 verse 28, yung ang Bible, so also Christ was offered once for all time as a sacrifice to take away the sins of many people. No, si Jesus once and for all, yani si Jesus sa kalibutan to take away the sins of the world. Muna ang first coming ni Jesus. Pero sa Bible, He will come again. This is the second coming, not to deal with our sins. No, ang second coming, ang first coming ni Jesus is yani siya, no, to take away our sins, to forgive us, to cleanse us from all our unrighteousness, no? Si Jesus yani sa first coming niya, ni siya napakamatay, no? Tungod kay higugma kay kaniya pag-ayo. Jesus loves you, God loves you. That's why niya sa first coming. Pero ang second coming ni Jesus, He will come again, not to deal with our sins. Dili na siya wani tungod kay magpakamatay siya para sa atong mga sala. But ingon ang Bible, but to bring salvation to all who are eagerly waiting for Him. So ang second coming ni Jesus is to bring salvation. No, to bring salvation mga igsoon. Muna sa to bring salvation to all who are waiting for Him. No, so unsa may atong mga attitude, unsa may atong buhaton while nagahulat ta sa Lord, no? Kasi sa 2 Peter chapter 3 verse 11, ingon ang Bible, since everything will be destroyed, no? Tanan butang maguba. Everything will be destroyed in this way. What kind of people ought you to be? Yun din si Peter, you ought to live a holy life and a godly life. No, unsa to? Holy life and a godly life. Kaya, to samtang naghulat ta, no, kanus mo balik si Jesus, unsa man di ay ta dapat magkinabuhi diri sa kalibutan. Duwa rang giibahatay ni Peter, yun siya, you ought to live a holy life and you ought to live a godly life. But sa kalibutan mga igsoon, no? And sa kalibutan, no, nay mga tao
na nagkinabuhi sila not a holy life or a godly life, but people who love the world and the things of the world. Muna nga, usa na sa ato ang bantayan. No, muna nga, unsa to? Since all these things, mga tanang butang maguba, so unsa man ita klase magkinabuhi? No? Kasi sa first una dapat ito masabtan nga ang kalibutan ma-destroy. Maguba ang kalibutan, no? Yung ng Bible, heaven and earth will pass away. Maguba everything, maguba mga igsoon. So, ingon din si Peter, you ought to live a holy life and a godly life. Kasi pag dili mo masabtan nga ang kalibutan ma-destroy, mag-start kag higugma sa kalibutan. O ang mga butang sa kalibutan. Munang ingon sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Ingon ang Bible, do not love the world or the things in the world. Ayaw higugma ang kalibutan ug ang mga butang sa kalibutan. Nga naman, if anyone loves the world, kung naamay mo higugma sa kalibutan, the love of the Father is not in him. Ang gugma sa amahan wala sa iyaha. Verse 16, for all that is in the world, kanuman, nga di man ito higugmao ng kalibutan, unsa day naas kalibutan. No, ingon siya, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Mauning mga butang na naas kalibutan mga igsoon. Pride of life, self-exaltation, self-centered, nag-focus sa imong kaugalingon, nag-focus sa imong life lang. And then, lust of the eyes, no? Sa imong mata. Tungod, no? And then, lust of the flesh, no? Mga panghibog sa unod, mga pleasure sa kalibutan. Okay? Ingon siya, is not from the Father, but is from the world. Kanang tanang mga butanga, kanang tulo mo lang tulo nag-overcome ni Jesus dito sa Matthew chapter 4. 'Di ba? Kung basahon na nimo na, lahi na po na nga story, pero makita nimo na kanang tulo mga igsoon, iya sa kalibutan gi-overcome na ni Jesus. No, so kanang mga butang na sa kalibutan, saka dili na iya sa amahan. Why? Kung kaning mga butang mga igsoon, when you love the world and start loving the things of the world, ang imong kinabuhi ma-destroy maguba gyud. No? Usually, but no, is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desire, but whoever does the will of God abides forever. Kasi nga naman, if you are a follower of Jesus, muna akong gisgutan sa leadership night, no, following Jesus in sa karon nga generation, karon nga world, no. Ano ningon man si John nga do not love the world. Because when you follow Jesus, ug naa sa mga butang ipabuhat sa imo ha. Pag higugmaon nimo ang kalibutan, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, dili nimo mabuhat ang mga butang ipabuhat ni Lord sa imo ha. No, muna makita nimo diya sa 2 Timothy chapter 4 verse 9 to 11, na disciple si Peter ganlag Demas. No? Ingnan ni Peter mga igsoon, Timothy, ingnan ni Timothy, do your best to come to me soon. For Demas in love with this present world. Si Demas, no, usa ka follower, usa ka disciple, but ningon siya, but si Demas in love with this present world has deserted me and gone to Thessalonica. In other words, because si Demas naigugma siya sa kalibutan o sa mga butang sa kalibutan, wala niya nabuhat ang gipabuhat ni Lord sa iyang kinabuhi. Nung muna nga, ningon si John, do not love the world. So unsa man ta magkinabuhi diri sa kalibutan mga igsoon? Kung ang mga tao sa kalibutan nagkinabuhi sila nga nahigugma sa kalibutan o mga butang sa kalibutan, si Peter niingon siya, no, you ought to live a holy life and a godly life. So while we wait sa second coming ni Jesus, what kind of people you ought to be? Isa to, you ought to live a holy life. Unsa man ang holy life? Kanang life nga naga-worship kang Jesus. Kanang life nga naga-honor kang Jesus. Kanang life nga buhat og mga butang nga makapahimuot kang Jesus. Ug ningon si Peter, you ought to live a godly life. No? Unsa man ang godly life? Dili kanang godly life, dili na siya kanang murag Dios nun lang katanawon. No? Kanang imong sinina nindot kaayo niya, Dios nun katanawon. Ang godly life mabot pasabot ani mga igsoon, kanang nagabuhat sa gipabuhat ni Lord. Kanang nag-involve sa buluhaton sa Ginoo. No? Kanang nagpagamit sa Lord. That's a godly life mga igsoon. No, muna nga you ought to live a godly life, no?
Kumusta man imong pagkinabuhi karon? No, if you are kung VIP ka diri sa atong simbalay karon, welcome sa atong simbalay. Kumusta man imong life, no? Kumusta man ang pagkinabuhi nimo sa imong life mga igsoon? No, so si Martin Luther saka well-known kaayo nga pastor, no, preacher, theologian. No, gipangutana siya one time. Pangutana siya, what will you do if the Lord returns tomorrow? Sa imong buhaton kung si Jesus mubalik siya ugma. No? Or what will you do if you die tomorrow? Maka-question ka na, question, grabe bitaw, no? Unsa toy imong buhaton kung mubalik na si Jesus ugma? Siguro mingon ka, mga lagad yung ko sa Ginoo, uduol ko sa Ginoo, mag-repent ko, di ba? Or what if unsa imong buhaton kung ugma ra tama imong kinabuhi? So daghang mga tubag sa imong pangauna-una na mga igsoon. Pero ang tubag ni Martin Luther, grabe ka simple, grabe ka powerful. Ningon siya, I will do the same as I did yesterday. In other words, unsay gibuhat nako kagahapon, mao ra gyapon akong buhaton karon. Nganong ingana man yung tubag? Ingana yang tubag mga igsoon because kumpiyansa siya that what he did through his life was pleasing God. Dili lang every Sunday or once a month siya nakapahimuot sa Ginoo. Kumpiyansa siya, unsay akong gibuhat gahapon, buhaton gahapon ako karon. Kasi kumpiyansa siya nga ang iyang life nakapahimuot sa Ginoo every day sa iyahang kinabuhi. No, every day sa iyahang life mga igsoon. No. In other words, every day naga-honor siya, naga-worship siya, nangalagad siya sa Lord mga igsoon. No? Kasi mubalik man si Lord og ugma o dili, mga lagad ko sa Ginoo. Kasi nay mga tao pero wala sa atong simbalay karon, no? Nga ayara mga lagad sa Ginoo, ayara mo balik sa Ginoo kay hapit na mubalik or mubalik na si Lord ugma. No? Kung ingana imo ang mindset, dili pa ka ready mga igsoon. Sultian ti ka mubalik man si Lord ugma o dili, or 1 year pa o 10 years pa from now or 100 years from now, sultian ti ka, encourage ti ka mga igsoon, let's continue to live as Christian, a life that pleases God, holy and a godly life. Continue ta everyday sa atong life magkinabuhi ta nga Kristohanon mga igsoon. No, magkinabuhi ta nga Kristiyano, kinabuhi nga nakapahimuot sa Ginoo. Kinabuhi nga tinuod yun nga dunay pagsimba, naga-worship sa Lord mga igsoon. No, motong na isa ka quote nga akong nabasahan, ningon siya dito, plan like sa life nato plan like 1,000 years pa mubalik si Jesus, but live like mubalik na si Jesus karon nga adlaw. In other words, magplano ka sa imong life, sa imong study, sa imong work, sa imong business, no? At as if 1,000 years pa mubalik si Lord. But live your life as if si Lord mubalik karon nga adlaw. No, sa imong study, sa imong work, sa imong business, no, do your best sa ministry. Pero ayaw kalimot mga igsoon nga anytime pwede mo balik si Lord. Anytime pwede mo balik si Lord. No, mo ginatong naon permi. Kita nga mga Kristohanon mga igsoon, no, naon na to that we are living in the last days. We are living in the last days. No, muna ginahuna ni Martin Luther. No, that's why he lived his life doing the best for Jesus in his daily life. Pag-ingon niya nga, buhaton gyapon ako unsa akong gibuhat kagahapon. Nga naman mga igsoon, kabalo siya nga nagkinabuhi siya sa kinabuhi doing the best for Jesus in his daily life. Amen? Hindi mo katapad the best. No, sige, hindi mo katapad the best, no? Dili lang ta sa eskwelahan mubuhat og the best, no? Dili lang ta sa atong trabahoan mubuhat og the best, no? Dili lang ta sa atong mga negosyo mubuhat og the best mga igsoon, no? Diha pod sa Ginoo magkinabuhi tag the best para kang Jesus, di ba? Kasi namatay kanta na ginakantar to na perminti sa church kanang you're worthy of it all, di ba? You're worthy of it all. You're worthy of it all. Kaya kumusta man imong pag-serve sa Ginoo? Kumusta man imong life nga nag-serve sa Ginoo? Worthy of it all ba si Jesus? No, worthy of it all ba si Lord? No, ginahatag ba nimo imong the best para sa Ginoo? No, kaya ako masabtan ako every day. No, pag matan ako sa buntag, moingon jud ko akong prayer, Lord,
Akong kinabuhi imuha ni, akong gininhawa imuha ni, akong plano imuha ni Lord, akong kabubuton imuha ni. No, ikaw magbuot sa kwa Lord, gamit ako karon nga adlaw. No, kasi nindot kay siya. Nindot kay siya nga kung masabta na to nga magkinabuhi ni tag the best para sa Lord mga igsoon. No? Sa Luke chapter 18 verse 8, no, ingon ang Bible, I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man, it talks about Jesus, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? No, kung mubalik si Jesus karon, makakaplag ba siya tao nga naay pagtuo sa yaha? Makakaplag ba siya tao nga nag-serve sa yaha? No? Sa Matthew chapter 24 verse 38 to 39, yung ang Bible, no? When the Son of Man returns, si Jesus mabalik siya, it will be like it was in the days of Noah, no? Or Noah's days. In those days, before the flood, the people were enjoying banquets and parties and weddings right up to the time Noah entered his boat. No? People didn't realize what was going to happen until the flood came and swept them all away. That is the way it will be when the Son of Man comes. So, nga na ang pagbalik ni Jesus. No? Ang uban ng tao ko no, sa dasis Noah, gabuhat pag-arka, ga-preach siya, nga na-flood nga mo abot. Ang mga tao, dili mo to. Ang mga tao, nag-enjoy sa ilang mga banquets, nag-enjoy sa ilang mga parties, nag-enjoy sa ilang weddings, not knowing. Kasi di sila mutuo sa gisulti ni Noah. No? Pero na-realize nila, no, people, ayaran nila na-realize sa dihang ang flood, no? Siguro ang uban sa inyo dili ka mutuo nga si Jesus mo balik, di ka mutuo nga mag-end of the world kasi atong launa kasayang sa kalibutan gubon sa Ginoo. Pero yung na Bible, heaven and earth will pass away. Okay? So sa second Peter atong gisgutan ganiya, everything will be destroyed. Since everything will be destroyed, no? Mga tao karon di sila mutuo nga mabalik si Jesus na end of the world, kaya ang kinabuhi sila nga mag-enjoy lang ta, no? Enjoy lang ta, enjoy ta nga dili mag-prepare, no? Enjoy parties, unsa pa man diha nga paghudyaka. Pareha sa panahon ni Noah. Ang mga tao dili mo tuo ka Noah. Pero panahon nga ni ulan na, panahon nga nagsugod na og bagyo, didto na sila nituo. Pero kabalo ka, ulahin na ang tanan. Ulahin na ang tanan. Ang nasave sa panahon ni Noah, si Noah raw iyang tibok family. 8 lang katao. Nga naman, katong 8 katao, mo tong nituo nga naay bagyo nga moabot. Pero katong mga tao nga wala nituo, noon sa nitabo sila, tanan sila nangamatay nga naman. Kasi wala sila nituo nga naay flood. And the same gapon karon ang mga preachers, mga pastors, pareha nako, no? Mag-warning, mga leaders nato, ga-warning, prepare mo, balik si Jesus. No, prepare mo, balik si Jesus. No? Sige na hunahuna nga, dugay naman na, di ba? Dugay naman wala ni balik si Jesus, ako na lang galing ni balik sa kalibutan. No? Pero amin mo, there's coming a day, pareha sa panahon ni Noah, nga mga tao nagmahay, nga nag-ingon sila, may pag namati ko kang Noah, may pag nituo ko kang Noah. No? And some of us, kung dili ka mutuo karon mga igsoon, maulahi ang tanan. No, makaingon na lang ka, may pag nituo ko kang ate, may pag niadto ko silang gi-invite ko sa simbalay, sa life group or sa amoang, no? Pero lahi ng tanan. Kaya karon ako ato itudlo karon mga igsoon, as a pastor sa Life Church, I am compelled, no, nga mag-teach ani in times or mga signs sa panahon sa pagbalik, sa ikaduhang pagbalik ni Jesus. Because ingon ni Jesus, naadool na kita sa pultahan sa end of the world or sa end times. Okay, so mag-learn ta sa life ni Noah. Kasi gi-compare ni Jesus ang iyang pagbalik sama sa days sa panahon ni Noah. So how Noah live? How Noah live, mga igsoon? How Noah live? Kasi maka-learn ta sa life ni Noah. Okay, so number 1 point na ako mga igsoon is Noah live a righteous life. Gano'n na-prepare si Noah? Because Noah live a righteous life when the world around him is full of wickedness. No? Nagpalibot ang
ako basahon sa Genesis chapter 6 verse 8 to 9. Ingon ang Bible, the Lord observed the extent of human wickedness on earth. And he saw that everything they thought or imagined was consistently and totally evil. Ang ilang hunahuna, totally evil. But Noah found favor with the Lord. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth at that time. And he walked in close fellowship with God. So, despite nga ang tanang mga tao nga nagpalibot kang Noah, nagkinabuhi sa pagkadautan, Noah lived a righteous life. Noah lived a blameless life. Munang gisgutan ni Peter, nga you ought to live a holy life and a godly life. No? Ingon sa Bible mga igsoon. In other words, Noah was different. No, Noah was different because he has a faith in God. Nasa'y pagtuo sa Ginoo, nasa'y relationship sa Lord, nangalagad siya sa Ginoo. In other words, ang iyahang pagtuo mao'y nakapasiparit sa iyaha sa uban. Ang iyang pag-serve sa Ginoo, ang relationship sa Lord, mao'y nakapasiparit sa iyaha sa uban. Unsa may nakapasiparit sa imo sa uban? No, diya sa inyong campus, sa imong trabahoan, no? Sa imuhang asa ka nagnegosyo, asa ka gibutang ni Lord, unsa may nakapalahi sa imuha sa uban. No, gitawag na ko na siya LRG, no? Si Noah LRG, unsa man ang LRG? Lahi ra jud si Noah, no? So, unsa may nakapalahi sa imuha? Kasi ang kalibutan mga igsoon, sa world, ang wrong gihimong right o ang right gihimong wrong. But remember ni sultian ti kay igsoon, dili tanan uso sakto. Kasi sa kasatuwa panahon karon sa atong generation karon, no, pauso-uso. Bisan og sayop, as long as uso buhaton nato na, as long as uso na siya, no. But sultian ka, dili tanan uso sakto, dili sad tanan sikat makaayo. Sa tuwa karon, no, pag sikat, appeal din ta para mo trending po ta og appeal mga igsoon, no. So munang be careful ta na, because ingon si Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verse 23, ingon siya, I have the right to do anything, no. Kasi mga tao karon, ako ayaw magbuot maka sa kuha, ako maning right tinuod gid na, no, kasi natay freedom of speech, no, natay sa freedom nga country, o nata sa democracy nga country. Tunood na, ingon si Apostle Paul, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. Pwede nimo buhaton tanan, pero dili tanan makaayo, no. Ingon siya, I have the right to do anything, but not everything is constructive. Ang opposite sa constructive is destructive, no. Uso man no, sikat man pero destructive, no. Ingon siya, pwede nimo buhaton tanan, but not everything is beneficial, but not everything is constructive, no. So kumusta man imong ginabuhat sa life? Is it constructive or destructive? No, ako sa life kung nakoy mabantayan niya kani akong ginabuhat destructive, akong dinin ako mga buhaton mga constructive, no. Diya sa yung life group kana constructive na. Imong devotional life, pagbasa kag Bible, magpray ka kana constructive na siya, no. Musabay ka, o di ka musabay sa unsa ang kalibutan, kana constructive na siya mga igsoon. Now remember sa 1 Corinthians chapter 7 verse 23, ingon ang Bible, God paid a high price for you. Gibayaran ka ni Jesus og high price. So don't be enslaved by the world, no. Kita mga igsoon, iyan na kita nga nasa kasimbalik karon, iyan na ni Christ, no. Ingon ang Bible, because God owns those who are in Christ, therefore we must not enslave to this fallen world. Kung naka Jesus, dili naka-slave sa kalibutan mga igsoon. Ibayaran ka ni Jesus sa high price, no. Dili ka slave sa kalibutan. So while waiting kan Jesus, let us live a righteous life, no. Magkinabuhi ta nga matarong nga kinabuhi, blameless ug kinabuhi nga nagi fellowship sa Ginoo. Hallelujah. Nagi fellowship sa Lord. No, ikaduha mga igsoon, Noah lived with holy reverence, built an ark when the world around him doesn't reverence God. No, mga tao siya panahon walay reverence, no, walay fear sa Lord.
The word reverence is holy fear. Wala sila fear sa Lord. But despite mga igsoon nga mga tao walay kahadlok sa Ginoo, ingon ang Bible, si Noah nagkinabuhi siya nga dunay holy reverence, holy fear sa Lord mga igsoon. No? Kaya makita nimo na nag-build siya ark because nasa holy fear sa Lord. Nagbuhat siya arka tungod kay naa siya kahadlok sa Ginoo. No? Wala siya nagbuhat og arka tungod kay nahadlok siya sa lunok. Nagbuhat siya arka tungod aduna siya kahadlok sa Dios, sa Lord. Kaya ako pangutana mga igsoon, nganong nangalagad man ka sa Ginoo? No? Kasi ang uban ngalagad do sa Ginoo pastor kay mahadlok o maimpurno. Well, okay man na siya. Pero wrong siya nga reason. Wala ta nangalagad sa Ginoo because mahadlok ta maimpurno. Nangalagad ta sa Ginoo because naatay fear of the Lord. Naatay kahadlok sa Ginoo. Natay holy reverence, holy fear sa Lord mga igsoon. No, natay no holy fear sa Lord. No, Hebrews 11:7, ingon ang Bible, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his people, to save his family. No, by his faith he condemned the world and become heir of righteousness that is in keeping with faith. So he built an ark, nagbuhat siya arka with holy fear mga igsoon. There are three things. There are three kinds sa klase sa fear, no, sa Hebrew nga language. Number one is tawag na siyang pakad. No, unsa man ang pakad? Pakad means terror or worldly fear or spirit of fear. No? Daghang mga Kristohanon nga napriso sa ilang spiritual life because na sila'y pakad. Unsa man ang pakad? Na sila'y fear. No? Mahadlok sila nga dili sila makapagamit sa Ginoo tungod kay mahadlok sila. No, mahadlok sila mutindog, mahadlok sila mo-share, maulaw sila. No, that's pakad. Kana siya worldly fear na mga igsoon. Uban sa to dili maka-start og negosyo, ano man kay naay fear. Mahadlok ka fear of failure, ma-fail ko bay. Ngana bitaw tungod ana daghan kag butang nga dili ma-experience because nakay fear, nakay pakad fear. Ang naghatagan na mga igsoon dili si Lord, ang naghatagan na si Satan para mapriso ka. No? Para mapriso ka. No? That's pakad, spirit of fear. But remember, sa book of Timothy, ng Bible, God is not giving us the spirit of fear, but the spirit, God is not giving us the spirit of fear, but of power and of a sound mind. No, so I pray kamo nga nasa simbalay karon, unsa man ang fear nga gibutang ni Satan sa imong life karon, no, fear of failure, no, hadlo ka mag-serve sa Ginoo, hadlo ka mo involved sa ministry, kana gikan na Satanas mga igsoon, dili ka maka-serve sa Lord. But today ako nang gi-destroy in the mighty name of Jesus. The spirit of fear nga gibutang ni Satan sa imong life, I bind it and I destroy it in the mighty name of Jesus. Be free in the mighty name of Jesus. Akong giset free imong kasing-kasing karon diya sa simbalay. Akong giset free imong heart, tanang mga kabalaka, tanang mga kahadlok nga gibutang ni Satan sa imong kasing-kasing sa imong family, I bind it, I destroy it in the mighty name of Jesus. No? Ikaduha nga fear is, ito primero pakad, no? Ikaduha nga fear is yera, no? Sa man ang yera? Yera means fear that cause us to worship the Lord. Fear that cause us to serve God. Mao ni siya ang fear nga na-experience ni Noah. No? Nagbuhat siya arka because na siya yera, na siya fear of the Lord. No? Si Noah wala siya nahadlok sa flood, nahadlok siya kang Lord mga igsoon. No? Muna nga ang uban sa tua dili ma-question imong love sa Lord. Higugma kay nimo si Lord, no? Ang uban sa tua love kaayo nimo si Jesus. Pero wala tay fear of the Lord. No, muna nga delikado kay mga igsoon nga mga lagad ta sa Ginoo. We love the Lord so much pero wala tay fear of the Lord mga igsoon. No, naka-remember ko sa akong istorya na, no, uban siguro kadungog na sa akong istorya na nga kung isa ka alagad sa Ginoo niya na fail siya, no? And my family nga tungod sa iyang ministry na save,
no, ya grabe kay nila to gi-honor nga leader, nga pastor, unya na fail, no, and then na priso to siya nga pastor, and then atuan niya sa prisuan, no, yang gipangutana hilaka siya dito, na discourage siya unsa pa nitabo sa imuha nganong imo matong gibuhat, no, and dili ba nimo love si Jesus, ang question dili wala ba nimo gigugma si Jesus nganong imo matong gibuhat, ingon siya dili, sobra kay nako kag higugma si Jesus, I love him so much, pero ang problema wala ko'y fear sa iya, wala ko'y fear of the Lord, no. Muna mga igsoon, pwede love kay nimo si Jesus, pero wala kay fear of the Lord. Muna nga kung luoy kay atong life ana mga igsoon, no? Anang okay lang sa atuang nga mga lagad ta, pero natay mga sikreto sa kinabuhi. No, mga secret sins sa life. Yes, dili ma-question love nimo si Lord. Pero kung wala kay fear of the Lord mga igsoon, I tell you, sayang kay imong pagpangalagad sa Ginoo. No? Ikatulo is yari, no? Ikani siya yari nga fear, no? Sa tuwa pa yari ka, mayari gikani. No, yari means gikan sa yera to pakad. Kana bitaw nga lagad unya na backslide, yari gyud ka na. No, pag abot sa Ginoo na, di ba, pag abot sa Ginoo na backslide ka, timing kay na backslide ka, timing kay nga nabugnaw ka sa pagmangalagad sa Ginoo, I tell you mga igsoon, ang imong gisugdan nga pag-serve sa Ginoo sayang kay tanan. Muna nga sultian ti ka mga igsoon, dili ni mao ang panahon karon nga generation sa atong time, dili ni mao ang panahon nga mag-backslide ta. Ayaw tuguti nga si Satan makasulod sa imong unahunaw kasi nga magunahuna ka nga mag-backslide na lang ko. No, ingon sa Bible, di ba? Pag ayaw dapat dita mabilong atong ningon si Jesus nga ang timailhan sa iyang pagbalik is the love of many will grow cold. No, ang imong love sa Ginoo, no, nag-grow cold na. No, tungod kay nag-grow cold na backslide ka. No, sultian di ka dili ni siya mao ang panahon nga mag-backslide ka mga igsoon. No, we are in the last days na dapat enjoy na to atong life at the same time prepare ta mga igsoon. Kaya kung question sa imuha, Jesus is coming again. Are you ready? Andam na ba ka? No? Then ikatulo mga igsoon, last point na ako is Noah was a witness of God when the world around him didn't want to hear it. Si Noah, nag-share sa gospel, nagbuhat sa purpose ni Lord, to mag-win souls, mag-disciple, no? Mag-reach out sa mga kalag. When people around him dili gusto makadungog. No? Dili gusto makadungog. Well, sa pagpangalaga to sa Ginoo mga igsoon, no, kung gusto ka matarong imong life, ayaw lang paminawa to mga gusto nimo, mga word na gusto nimo madunggan, but even kato mga word nga mga kamatuoran nga bisag dili siya nindot paminawon pero makaayo og tinuod mga igsoon, mo nay nindot kaayo, no. So Noah was a witness of God sa iyang panahon mga igsoon. Nag-share siya, no, nag-preach siya mga igsoon. So muna akong gi-share gabi sa leadership night gyud, no, and kita nga mga follower ni Jesus, no, kita nga naga-follow kan Jesus, na question dapat, where is he going? No? Kung nag-follow ta kan Jesus, asa man ta padulong sa atong pag-follow sa iya? Unsa man atong destination? Nung muta akong gi-share sa Luke chapter 15, na parable of the lost sheep, the lost queen, no, the lost son, no, and then makita nimo ni, no, and ang sheep na 100 nawalang isa, no, ang nabilin na 99 gipangita gid ang isa, no, like 10 ka queen, no, dayon nawala ang isa, ang 9 na save pero ang isa gipangita gid niya ang isa. In the parable of the lost son, ang isa ka anak na save pero ang isa nawala, no. Pero muna mga igsoon, no, it talks about, no, narito ang shepherd, narito ang woman, narito ang father, represent sa Ginoo. Asa man padulong si Jesus? Padulong ba siya dito sa mga na-save na sa right place, or padulong siya dito sa wrong place katong kinahanglan pa i-reach out? No, padulong si Jesus, kung nag-follow ka kan Jesus, padulong si Jesus dito sa wrong place nga katong mga tao nga inog-reach out. So di padulong si Jesus dito, gitan-aw niya tong mga nasa right place. No, kung naka sa leadership net, masabtan nimo ni. Tanaw niya tong nasa right place,
ug giingnan niya, "Come and follow me." So where is he going? Kasi kapag nag-follow kang Jesus, masabtan nimo kung asa padulong si Jesus. Giingnan niya ang mga nasa right place, "Come and follow me." Asa padulong? Padulong dito sa pag-reach out sa mga tao nga wala pa relationship kang Jesus, wala pa kaila sa Ginoo, na kung mubalik siya karon, kani nga mga tao sure gyud nga maimperno, no? So when you are a follower of Jesus, kung asa si Jesus, dito ta padulong. Ingon ang Bible, si Jesus ni anhi to seek and to save what was lost. So ang purpose why God saved us, dili lang para ma-comfort yung life nato, but to reach out the people nga wala pa kaila sa Ginoo. No, muna nga kung gusto ka magpagamit sa Ginoo, no, kasi daghan akong gingong gamit, daghan kay gusto mapagamit sa Lord pero dili magpa-train. No, kaya sultihan ti ka kung gusto ka pagamit sa Ginoo, appeal sa leadership night, appeal sa mga mentoring, appeal sa mga training, appeal sa life group mga igsoon, appeal sa dawn prayer, appeal sa evening prayer, no, kay diha ka ma-train sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Okay? Okay, 2 Peter chapter 2 verse 5. If he did not spare the ancient world when he brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and saving others. No, so panahon na flood, no, mga ungodly people, yung mga tao nga wala nag-serve sa Ginoo, nga anod sila tanan. But yung ng Bible, but protected Noah, a preacher of righteousness. A preacher of righteousness and saving others. In other words, yung mga tao nga nag-serve sa Ginoo, mga tao nga nag-involve, giluwas sila ni Lord mga igsoon. No, so grabe to ba? Kung basahin niyo ang Hebrews chapter 11 verse 7, basahin niyo ang Genesis story ni Noah, no? Grabe, gikan sa pagbuhat niya sa arka, no, 120 years aya na fulfill ang gingon ni Lord nga magbagyo. Ang gingon ni Lord nga magbaha. So 120 years nag-preach sa gospel, nag-reach out siya sa mga lost people, no? Grabe, 120 years ay pa na fulfilled ang promise or ang gingon sa Ginoo nga magbagyo. 120 years. So 120 years, grabe, every day mato si Noah dito. Oy, mato sa mga tao ba, manukpok siya sa mga balay, magsagi siya sa mga dapit, namingon siya, ali na mo sa arka, ali na mo sa arka. No, sulod na mo kay magbagyo. Nya kato nga panahon ng mga tao wala kay lagbagyo si Noah, wala kabalo unsa nang word nga bagyo. Wala pa sa naka-experience og bagyo sukad. Pero ya lang nag-obey lang siya. Nag-preach lang siya, no? And sige lang, invite lang. Daghang rejection nga na-experience ni Noah, no? Daghang rejection nga reject siya, no? Pero grabe makita nimo diri. 120 years experience ang rejection, naka-experience ang pain for 120 years, pero wa gyud miundang si Noah sa pag-preach, wa gyud miundang si Noah sa pag-reach out ug sa pag-serve sa Lord. Hallelujah. Indot kay mga igsuon ba nga, indot kay siya nga maka-learn ta sa life ni Noah na despite nga maka-experience tag pain sa atong pag-serve sa Ginoo, no? Ay mga rejection, ang mga rejection normal gina siya. No? Even si Jesus naka-experience sa rejection mga igsuon, no? Pero kana siya muna akong gisulti pod gabi sa leadership night, no, nga ang discipler, no, grabe ang ma-experience sa discipler, rejection, no, betrayal, unya pasakitan pa, pero akong gingon sa ilaha gabi, ingon ko sa ilaha nga ang discipler, no, masakitan man, no, pag masakitan, no, mas makusgan, no. Di na ako makuha ang yung term sa Tagalog, pero no, ang bad siguro kadungog na nakanap tong masakitan man pero no, mas makusgan. Kana ba? Nabiyaan man pero mas makusgan. In other words, no, nagwadaan man kag isa ka disciple. Nagwadaan ako disciple, instead nga magilaka kasi mo kwarto, pag may mahay ka, sabi akong gibuhat naman na akong tanan, no. Instead nga muna imong buhaton, instead nga ma-discourage ka, lahi imong buhaton. Kaya nawatan mo ko isa ka disciple, pulihan ko nagduwa ka disciple. Nga naman, kay pag masamaran ko, no, the more nga masamaran ko, the more nga makusgan og mangisog ko. Wadan ko duwa ka disciple, pulihan ko naglima ka disciple.
No, nindot nga ingana yung mentality nato mga igsoon. No, dili yung no, gamay lang nga problema muundang na dayon ta or gamay lang nga problema ma-discourage na dayon ta. No, remember mga igsoon, no, ni follow ta kang Jesus dili tungod, no? Dili tungod sa blessings, no? Yes, sultihan ka, yes, God will bless you, no? God will give you the life that you deserve mga igsoon, no? Pero dili na siya mao ang tumong nganong nangalagad ta sa Lord, no? Kasi na sometimes ako question ta, nangalagad ta ko sa Ginoo pero daghan lagi kong problema, no? Remember, naka sa Ginoo wala nagid ang problema mga igsoon, no? Baka nangalagad mo ta ko sa Ginoo wala lagi itubag ako mga pag-ampo, no? Lisod kay mga igsoon, no? Kasi pag ingana imong mindset or ang atong mindset, no, na pag mangalagan lang ka sa Ginoo because of blessings, well, of course, pag malagad sila, i-bless magid ka, pero dili gid na mao ang tumong why we serve the Lord, no? Dili gid tungod sa panalangin, dili gid tungod sa blessings. Kasi pag tungod sa blessings, no, pag ingana yung mindset nato, daw be, pag walay blessings, di ka mangalagad. Daw be, pag imong prayer dili tubagon, muundang ka, no? Muundang ka sa pagpangalagad. Dili siya, no? Sometimes dili tubagon ni Lord, dili para paantuson ta, dili para palisdan ta, kundi para itarong ang atong kasing-kasing mga igsoon, no? Kaya dapat yung heart na to o yung mind na to, no, na may panalangin o wala, mangalagad yung ko sa Ginoo. Pero sultian ti ka mga igsoon, no, kanang life nimo, no, kana bitong life nimo nga giluwas sa Ginoo, sultian ti ka, bless na kay kaana, panalangin na kay na, no, kanang life nimo nga giluwas ni Lord, imong mga sin gipasaylo ni Lord, sultian ti ka, panalangin na sa imo, blessings na ni Lord mga igsoon. No, muna nga si Noah, grabe, 120 years, no, 120 years si Noah, pero naka-experience siya ato nga mga kahimtang, no? So pero sultihan ti kay igsoon, no, kung ang pagsunod nimo sa Lord, sa Ginoo, tawgon kang weird, tawgon kang baduy, no, tawgon man kang unsa man ang mga negative words mga igsoon nga imong madunggan, so be it. Kung ang imong madunggan pohon sa pagbalik ni Jesus, pag moatubang ka sa iya, hamuingon siya, well done my good and faithful servant. Well done my good and faithful servant. No, so sa 1 Thessalonians chapter 16 verse 17, no, ingon ang Bible, for the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First the believers who have died will rise from the grave. So no, pagbalik si Jesus, tingog ang trumpet, ang first mga igsoon, yung mga believers nga una sa tuwa. Yung papa nga believers, yung mama nga believers, yung mga old believers, mga first nga mga believers, una sila nga rise from their graves mga igsoon, ug mutabok ang Jesus. Ni pag-abot sa verse 17, then together with them, we who are still alive and remain on earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air, then we will be with him. We will be with the Lord forever. Una yung mga tauna sa tuwa. Din kita rin sunod. Hallelujah. Sa pagbalik ni Jesus. Kaya, no, kung itabo mga igsoon sa Middle East, ayaw mo kadlo ka na. Nanata sa exciting part mga igsoon sa ato ang Christian life. No, still yung makita nimo, no, sa mga coming days, makita nimo ang fulfillment sa Bible mga igsoon. Kaya ang pangutana karon, Jesus is coming again. Are you ready? Andam na ba ka? Kung ingon sa imo, enjoy life. I tell you, enjoy life sa imong trabahoan, sa imong study. Enjoy life, but always be prepared. Always be prepared. No? So what should we do? What should I do for the end time? For the second coming of Jesus? Muna itong buhaton. Number 1, have a personal relationship with Jesus. Have a personal relationship with Jesus. Wala nagpasabot nga luwas imong ginikanan, luwas pug ka. Wala nagpasabot luwas imong igsuon, luwas pug ka.
no? Have a personal relationship with Jesus, mga igsoon. Iya tag kaluwasan. No, iya tag kaluwasan. Pwede nga imong anak o imong mama nang alagad sa Ginoo, makita nimo siya. No? Pero ikaw mabilin ka. Mutong isa story ba? Ang isa will be taken, but ang isa nabilin. Asa man ka sa duwa? Katong mataken ka or katong mabilin ka? Tanawa imong life, dapat kay personal nga relationship sa Lord. Ikaduha, mga igsoon, live for Jesus. Live for Jesus. Don't live for money. Don't live for the world, mga igsoon. Or the things of the world. Kanang tanan, temporary na sila. Kinahanglan nagkwarta, kinahanglan taana, ingana, pero ayaw pag kinabuhi para ana, pag kinabuhi para kan Jesus. Ikatulo, mga igsoon, serve God. Serve God. Sama sa kabiter, no? Tawag siya gwiter, gahulat sila, pag while nagulat sila, nag-serve sila. No, so serve God, mga igsoon. Magpray ko sa imo, Heavenly Father, Lord, thank you for the word that we received today. I pray, Holy Spirit, nga kining word mahimo ni siyang seed, Ginoo, sa matag usa nga nakadungog sa ako ang tingog, Lord God, sa matag simbalay, Lord. I pray, Holy Spirit, nga warning ni siya, Ginoo. O Lord, I pray nga ang matag usa, Lord, makabaton og personal nga relationship sa imuha. Mo-commit sila, Lord, nga ilang ihatag ilang kinabuhi sa imuha, Lord God. Kung mag-start sila serve sa imuha, Lord. Lord, kaning nga panahon, Ginoo, nga nanami sa second coming, nanami sa end times, Holy Spirit. Father God, Lord, I pray, Holy Spirit, that you will give us the discerning of the Spirit, give us wisdom and knowledge, Ginoo. And Holy Spirit, God, salamat, Lord God, nga mas gamiton pamili mo karon, Ginoo, kaysa kagahapon, Lord God. Use us, Lord God, nga mahimo ming Noah, Ginoo, sa among panahon, Lord God, nga mag-preach sa imong gospel, Lord God, nga mag-reach out, Lord God, nga mag-share, mag-invite, Holy Spirit. I pray, Ginoo, I pray, Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. Salamat kay Holy Ghost. Sa matag simbalay leaders, empower them, Lord. Sa matag nasa simbalay, Holy Spirit, I believe that 2 or 3 are gathered in your name, nakasamong midst, Lord God. I pray that your presence will manifest. Hallelujah. Comfort them, encourage them, Holy Spirit. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. We honor you and we bless you, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So manindog na mga igsoon, and let's worship the Lord. Let's continue to worship the Lord. Let's worship the Lord. Thank you, Jesus. Bago
victory right now, son. To worship the Lord your God, your Master and Receiver, the Spirit and in truth. Come on, hallelujah. Raise your hand like a banner to the Lord. Welcome in the presence of God that will manifest in your life right now. That true faith in your heart and your mind, my soul, you will receive the presence of God, an overflowing of the power and anointing of the Lord. And may His presence, hallelujah, brings comfort to your life. Hallelujah. Thank you, Father God. Ikaw lang, O God. Ikaw lang, Ginoo, manilangin ka, O God. Ang among pagkasimbaw, ang among pagkadaykon, pagkahumayaw ng imong buwing alas, Ginoo. Ang among pag-welcome ka, Lord. In this generation, O God, walay lain na pagabayaw, kundi imong ngalan, Jesus. Hallelujah. Yeshua. Oh, we bring glory to your name. We bring praises to your name. For your name is above every name. Hallelujah. We sing, shout, praise to your name. For in your name there is power. In your name there is deliverance. Thank you, Jesus. Ikaw lang ang Diyos. Let's sing, ikaw lang. As we welcome in our life, Lord, you bring transformation.
every people right now, Lord God, matag-usa, may mga katawhan, Lord, nakaupan ako sa bagahe, through online, Lord God, we believe, Lord, hallelujah, there is no boundaries in your presence, there is no limitation in your presence, oh God. Sa mata ko sa kasibalay ka ng Lord God, you are moving, Lord God. Even when I don't see that you're moving, even when I don't feel that you're moving in every simbalay right now, hallelujah. Sometimes mag-lay hands, Lord God, and mga simbalay leaders, Lord, hallelujah. Ang iyong presensya, mag-overflow sa bisang asa na dapat namin karoon, God. Hallelujah, hallelujah. Hosanna in the highest. Oh, we bring you praise, oh Lord. We bring you glory, God. Hallelujah. Because your name is above your name. You're the King of all kings, Lord. You're the Alpha and the Omega. You're my Jehovah Rapha, Lord. You're my Jehovah Jireh, God, my provider. You're my Jehovah Nissi, oh God, my banner, oh God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Abba. Thank you, Father. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. We want more of you this day, and we are expecting more from you, God. As we receive more from you, Lord, this morning, blessed be the name of the Lord. Blessed be the, come on, let's say, blessed be the name of the Lord. 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 We bring you all the praise for the worship to your name. In Jesus' name, amen and amen. So, ganyan ang tanong sa mga maganda. Amen. So, hallelujah. Mayo kang Ginoo. So, karon maka-explore nata sa atong giving, So, some of you wala pa kabalong sa giving. Explain ako gamay lang siya mga igsoon. So, ato basahon din sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Ingon dani, but since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness and love, we have kindled in you. See that you also must excel in the grace of giving. Hallelujah. I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. For you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Hallelujah. So ato nga verse mga igsoon, karong ipasabot sa kuha ba? Usang tapon mga igsoon nga si Jesus Christ, ang reason nga nung nagpakapupuri siya dali sa kalibutan is para dili na nimo ma-experience sa kapupuriyon mga igsoon. Si Jesus Christ nabuhi siya nga pobre, wala siya ni naog sa kalibutan mga igsoon nga nasa iyang tanan. Na feel ni Jesus Christ kung unsa ang kinabuhi nga kanang wala ka bitaw. Ug panatong Ginoo mga igsoon, kabalo siya kung unsa ang kinabuhi nga walay kwarta. Na-experience niya tanan mga igsoon. And nagtuko mga igsoon, pag mangalagad ka sa Ginoo, dili ka dapat na pobre mga igsoon. Ano man? Because si Jesus Christ, di lang ang mga problema sa kalibutan ang iyang gidaog mga igsoon. Apil ang imong kapobriyon mga igsoon. Gidaog na sa Ginoo. That's why kung masinati lang ito mga igsoon, masabta lang nato, makita, wala ni sugot si Lord, mabuhay kang makumpuli mga igsoon. That's why, asa na to makita mga igsoon nga ma-experience nato ang richness nga gi-prepare ni Jesus Christ mga igsoon sa itong life, nasa itong giving. Ana si Paul mga igsoon, kung maayo man ka sa imong pag-eskwela, kung hawod man kasi yung pagpanarbaho o sa tanang klaseng butang, dapat mas hawod ka mga igsoon sa imong paghatag. The grace of giving mga igsoon is where we can experience the fullness of richness mga igsoon, or abundant life na i-prepare sa Ginoo sa tong life. That's why if you want to be fruitful mga igsoon, you need to be faithful sa imong giving. Kaya diyan nato makita o ma-experience mga igsoon nga mo excel gyud ka
sa finances mga igsoon. Nagtuko nga ang tanan tao na ginahanglan ng kwarta. Praktikal man mga igsoon og dili, ginahanglan gyud mga igsoon ng kwarta. Ang tao na ginagbalay, sakyanan, no? Di lang para silang ginabuhi, hindi para po sa ministry sa Ginoo. That's why dili gusto si Lord mga igsoon nga magpabilin ka sa imong sitwasyon karon. And I encourage you nga sa imong paghatag mga igsoon tuoy, no? Kay kung mahatag ka mga igsoon, ma-experience niyo mga igsoon, no? Ang victory mga igsoon over poverty. Huwag mo lang ibuhat din Jesus Christ sa cross mga igsoon. That's why, no, ang yang tanan nga manindog tagutro. No, so atong i-prepare, no, ang para sa Ginoo, no. So dapat kung may ministry mga igsoon, may ministry pod, no, sa giving, no, manang grace of giving. So apil tani nga ministry. No? Kaya pag excel ka mga igsoon, kabalo man siguro ta kung ka-excel ta ani na mga stages sa tong life, sa pag-eskwela, makabenepisyo gid ka. Sa imong trabaho, makabenepisyo ka. Pero pag ikaw mga igsoon, ma-excel ka na sa grace of giving mga igsoon, I tell you, ikaw makabenepisyo na. Dili ako, dili mo katapat, dili ikaw mismo nga naghatag. That's why, natin pata sa atong halad, o mahatag ato sa Ginoo. No, so ato i-pray, no? No, ato i-pray din, ato i-declare mga igsoon, mag-declare kong blessings sa inyong life. Nagtuko nga, naging buhaton gid si Lord, si imong finances mga igsoon. Pray ta. Heavenly Father, Lord, Holy Spirit, thank you Father, Lord God, hallelujah Ginoo nga. Lord, nakasabot ka Ginoo. Lord, sa among kahimtang Lord God, nakahibalo ka Ginoo Lord God, kung saan ako pagka-ingawas Lord God sa mga problema. Lord, specifically sa mga finances, Lord God. Lord, I pray, Lord God, for the victory, Ginoo, over our poverty, Holy Spirit, Lord God. Lord, I break every poverty mindset, Lord God, sa mga katawan, Lord God. And thank you, Holy Spirit, Lord God, that they will experience the fullness of life, Lord, the abundant life, the richness, Lord God. Lord, Holy Spirit, silang kinabuhi, Ginoo. I declare, Lord God, blessings upon blessings silang kinabuhi, Ginoo. And cover, Lord God, their life by your precious blood, Ginoo. Walang planos na away, Ginoo. No projections of the enemy, no stems of the enemy, no plans of the enemy will prosper in the mighty name of Jesus Christ. And thank you, Father, Lord God, Lord, na tanan naghatag, Lord God, nag-give para kasi kanimo, Lord God. Lord, imo na nakita, Lord God, imong pulihan, Lord God, sa pinilo-pilo pa nga panalangin, Ginoo, silang mga kinabuhi in the mighty name of Jesus Christ. They will excel in giving, Lord God. And Holy Spirit, you will pour out the blessings, Lord God, in every aspect silang life, sa pag-eskwela, pagmanarbaw, Lord God, tanan, Holy Spirit, Lord God, salamat, Ginoo, nga mag-excel me, Lord God, o mahimo ming abundant in the mighty name of Jesus Christ, Lord God. We bring back to you, Lord God, all the glory, honor, praises, and thanksgiving belongs to Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Let's give. Gi-invite na mo ang matag-usa nga mo appeal sa ato ang pre-encounter, no? Mas maayo yun na makabil ka sa atong pre-encounter, no? Because ang atong pre-encounter is mo atong preparation para sa atong maabot nga encounter. So ang atong pre-encounter retreat is sugod na karong next week. Ingon man nga to sa last week, kaya nga to ang encounter God retreat is magsugod karong October 31, November 1 and 2. So kita-kits sa mga igsoon. God bless. Bye-bye. Bye-bye!